Papasok na kami sa consulate. Para sa Los Pastos. Los Pastos. ano po lahat? Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung real process at step by steps po ng pag-a-apply kung sakaling mawalan or nanakawan kayo ng passport dito sa Canada or kahit kung mag-renew kayo dito, lalo na kung naka-Philippine passport po kayo. So ngayon guys, pupunta kami ng Calgary sa Philippine Consulate kasi nga po nawala ko yung passport nitong partner ko kasi nung ina-apply ko po siya ng kanyang visitor's visa extension, doon lang po namin nalaman na nawawala na po pala yung passport niya. Yung last na naalala ko ay hiniram ko yun sa kanya kasi pinapotocopy ko nga po at pinascan ko dun sa office namin. At syempre dahil sa po naglipat din kami ng bahay, hindi na po namin alam o hindi ko na rin po alam kung saan ko po siya nailagay. So nung nalaman po namin agad yun, nag-research po agad ako kung paano po ba ang gagawin kapag nawala yung Philippine passport dito sa Canada. At good thing po, nung nag-search ako, may malinaw na instruction sa mismo pong website ng Philippine Consulate in Calgary. Yung po kasi yung jurisdiction dito sa amin kasi taga Saskatchewan kami. So kung sakali po kayo, i-check nyo po kung saan kayo under ng jurisdiction para doon po kayo mag-a-apply ng inyo pong renewal ng passport or lost or stolen passport po. Bago ko po ulit yung simulan, gusto ko muna po ulit magpasalamat po sa lahat ng mga nag-subscribe po sa aking channel. Kung hindi pa po ay nakapag-subscribe guys, please consider subscribing in my channel at hit nyo rin po notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So, yun guys, doon ko po nalaman lahat ng mga requirements na kailangan naming dalhin pagka punta namin sa Calgary at yung mga instructions din na dapat gawin as soon as nalaman nyo na nawala o nanakaw yung passport nyo. So nung nalaman po namin, i-report po namin kaagad sa RCMP. Ginawa ko po siya online actually kasi that time ay linggo, so sarado po yung police office. Yung syempre 24/7 para sa mga emergency, pero yung office po nila is sarado po kasi Sunday yun nung nalaman namin. So ang ginawa ko po siya online. Pero kung kayo po, pwede po kayong pumunta sa malapit po na any police station po sa lugar nyo or RCMP detachment para po officially na i-declare nyo na nawawala or nakawang po kayo ng passport. At pagka na-report nyo na po guys, hindi po kayo ng copy ng file report nyo, ng police report at pati yung police report number. Kailangan nyo po yun. Requirements po yun kapag pumunta kayo sa Calgary or kung saan kayo mag-request ng passport replacement. Kailangan nyo pong dalhin yun. At kailangan din po ng affidavit of loss. Tapos yung application form, kailangan nyo rin pong dalhin yun. Pati po yung confirmation email, kailangan nyo pong i-print yun na meron kayong appointment for passport replacement. Yun nga pala guys, bali tumalon ako. Dapat, pagkatapos nyo po mag-file ng police report, ay magpabook kayo agad ng inyo pong appointment sa Philippine Consulate para po mag-request ng replacement po ng passport nyo. Kaya mag-request po kayo, mag-book po kayo agad, check nyo po agad online. At yun nga po yung mga requirements. Yung police report, copy po ng police report, yung police report number, yung application form po ninyo na na-fill upan, tapos yung confirmation email na nakapag-book na po kayo ng inyo pong appointment sa Philippine Consulate. At syempre magdadala rin po kayo ng inyo pong original na birth certificate at original na marriage certificate kung sakali po na married kayo. At kung meron po kayong mga ID na rin po, national ID or driver's license ID nyo or any ID nyo po, dalhin nyo na rin po yun guys, ipapotocopy nyo rin po kasi kailangan din po yun. So yun po yung kasi yung nakita ko na kailangan namin isubmit. So yun guys, yung presyo po doon ko pa malalaman, hindi ko pa sure kung magkano, pero ang nabasa ko sa mismong website sa Philippine Consulate in Calgary, may madadagdagan po, parang merong additional charge yun doon. So malalaman po natin mamaya kung magkano po yung babayaran ko namin. So yun guys, nag-drive na kami ngayon doon. So 10 hours drive kami from here sa lugar namin sa Saskatchewan going to Calgary. So napakahabang biyahe na to. So yun po, babalitaan ko po kayo ulit
Ano po last name? 3 o'clock. Kompleto na po ng document. Birth certificate. Kompleto naman, notarized. Kailangan po ba notarized pag lost? Pero valid Yung naman. affidavit of loss, meron na kayo. Meron May na. police report na. Opo. Doon na lang po sa window 2. Tawagin kayo by number. Okay. Dito na kami guys. Sa consulate. So, pinagpleto na nila lahat. Saka yung number. Ito. Saka yung number. So, yan. Ito yung number namin. Hello guys, good morning. Nandito na ako ngayon sa bahay. Dito ko na lang po ipagpapatuloy. Napipiyok pa ako, kagigising ko lang. Dito ko na lang po ipagpapatuloy yung pag-share ko sa inyo kung paano nga po ba ang pag-a-apply pag nawala yung passport nyo or nanakaw or kahit magre-renew po kayo or new application po kayo. Pasensya na guys. Sobrang nakakapagod yung travel namin kasi sobrang layo ng Calgary dito tapos nagala-gala pa kami doon. So, yun guys, pagpatuloy na natin. Nung dumating po kami sa Calgary, doon sa consulate, sobrang helpful po ng mga staff doon, mga Pinoy din po, mga kababayan din po natin. Napakababait po nila. Sinubmit lang po namin lahat ng requirements kasi nga po, kinumpleto na rin namin. Pero may isa lang po ako nakalimutan. Nakalimutan kong bumili ng envelope para po dun sa pagpapadala nila ng passport dito sa amin, sa lugar namin para hindi na kami bumalik doon o pumunta doon. So, yun po yun guys. And then, just in case po na may ganun din po yung mangyari sa inyo, nakalimutan yung bumili ng envelope or nakalimutan yung magpa-photocopy, magpa-scan, magpa-print, or kailangan nyo po ng ballpen. Meron po doon sa second floor na ang may-ari po is yung Pinoy din po na store na pwede nyo pong gawin yung photocopy or bumili ng mga kung ano man po yung nakalimutan nyo. Meron po sa second floor para hindi na po kayo lumabas sa building ng consulate. So, and then yung nagastos naman po namin sa passport replacement ay $232.50 at dahil nga po credit card yung ginamit ko din, meron po siyang convenience fee na $5.58. So, yung total po niya is $238.08. At yung pagpapanotarize naman po, dahil doon na rin nga po kami nagbayad din ng affidavit of loss as pinanotarize po yun, yung fee naman po doon is $38.75 dahil nga rin po credit card, may convenience fee po na 93 cents. So, 39.68 po yung binayaran ko para lang po sa notarized affidavit of loss. Para naman dun sa may confirmation letter na nag-apply nga po kami ng passport replacement, yung binayaran naman po namin doon is 38.75 plus convenience fee po na 93 cents. So, 39.68 po para po yun sa may consulate confirmation letter. Kailangan po yun guys para may attach nyo rin po siya dun sa IRCC web form na katunayan talaga na nag-apply kayo ng passport replacement para po makita po yun, proof po nyo yun. Inform nyo yung IRCC na nawala nga po yung passport. Tapos sabi rin po nila doon, naabutin daw po ng 2 to 3 months yung bago po ma-release yung replacement passport kasi nga po ipapadala pa daw po yun sa Pilipinas for printing. So I'm hoping na sana ma-receive namin kaagad as soon as possible yung passport replacement nung partner ko. At yung nga po guys, tip ko rin po, lagi po kayo magdadala ng exact payment, ballpen, at extra IDs para po walang hassle kasi nanghihingi rin po sila ng extra IDs, 2 valid IDs. So kung Philippine passport pa rin po kayo, syempre yung mga valid IDs nyo like siguro yun nga yung National Identity Number, SSS, kung ano pa po yung mga ID natin dyan sa Pilipinas, dali nyo na rin po dito sa Canada. At yung crucial part nga po dun, yung visitor's visa nga po ng partner ko ay valid lang po ngayong November. So, ang question po namin ngayon, paano po yung visa stamp kung nawala po yung passport? Ang sabi naman po dun sa IRCC, valid pa rin naman din po yung visa record sa system kahit wala na yung physical stamp. Pero kailangan ko pa rin pong mag-report sa IRCC web form at i-attach po yung police report at consulate confirmation letter para updated sila na lost passport case po yung problema nung sa partner ko. And then, yun nga, habang hinihintay yung bagong passport ng partner ko, pwede pa rin po siyang
mag-stay dito sa Canada legally dahil pending pa rin po yung extension application niya. Pero hindi siya pwedeng mag-travel out of Canada until ma-issue yung new passport niya. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon din po kayo, stay calm, stay organized, huwag lumabas ng bansa at siguraduhin din po na lagi kayong may valid ID na dala. At ang natutunan ko po sa experience na to, dapat lagi po tayong may digital copies ng mga important documents like yung sa passport, kailangan ngayon pa lang po ipa-photocopy nyo na po yung bio page, tapos yung visa stamp, at yung IDs nyo rin, ipa-photocopy nyo na po ngayon, ipascan at isave nyo po sa email nyo or sa cellphone nyo or sa laptop nyo. At yung second po, always use a passport holder and keep it separate from your daily bag. So, yon para maiwasan nyo po ma-misplace, di ba? And third, huwag po kayo mag-panic. May process po talaga for replacement. Basta complete po kayo sa documents. And so, yun guys, yun po yung buong process kung paano namin hinarap yung pagkawala ng passport ng partner ko dito sa Canada. Sana po nakatulong sa inyo. Kung sakaling mangyari rin to sa inyo, knock on wood, wag naman po sana. I'll put the link of the Philippine Consulate in Calgary at IRCC web form sa description box para madali rin nyo pong ma-access. So, yun guys, that's it for today's video. Sana nakatulong to, na-appreciate nyo or nagustuhan nyo tong video ko ngayon. And if you do guys, please hit the like button at kung meron po kayong tanong, feedbacks, or gusto pong itakil sa aking mga next video, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo na rin po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next one at lagi po kayo mag-iingat. Bye!